sulat muna natin yung ating baon for board exam. Ano yon? Sulat ko ha. Tinatawag na anti-proxy method. Yun. Ano kaya to? Sa mga bago ba? Sa mga refresher lang nag-enroll. So, explain natin, no? Later. So, start na tayo. So, sa situation 1, sabi dito, the control arm is subjected to the loading shown. Eto, no? Ah, i-zoom ko ha. Notice, ano siya? Naka-English unit, no? Kasi in kips and inches. So, expected, yung mga stresses natin dito, KSI. Or, if KSI, ano yun? Kips per square inches, ha? Kips per square inches. Okay? So, yung KSI natin, hindi si KSI, ha? Ito ay kips per square inches, no? Okay? So, sabi dito, if the allowable, eto, binigay na yung key term natin. Key term for our anti-proxy method, ha? The, if the allowable shear stress for the steel is 8 KSI. Number 1, determine the nearest 1/4 inch. Take note dito. 1/4 inches, the required diameter of the pin at, at A pala to. At A to. Tama lang, at A. Pag sinabing 1/4 inches, ano yon? 0.25, no? Dapat nearest 0.25. So, ano yan? 0.25, 0.50, 0.75, or 1, no? 1 or whole number, no? Okay? So, at A daw. So, paano to? Madali lang. Notice dito sa figure natin, eto, supported or pin support at C natin. So, meaning, meron yang reaction. Ganon. R, C. Okay? Wherein yung reaction natin, since pin support, meron yang components. Oops. Lagi nating RC white, tsaka assume ko na lang pa ganito. RCX. Yan. Okay? Meron din tayong loading dito. Notice sa gilid, 3 kips. Okay? Tapos may inclined with a ratio or yeah, triangle, no? Or special triangle, no? Na inclined 5 kips. Okay? Tapos sinabi dito, ano daw yung diameter ng point A natin. So dito sa point A, anong loading to? I mean, anong reaction to? Matik, pag i-cut mo to, lalabas dyan is simply A, hirap. Pag ganito. No, this is RA. Okay? Parang ano lang, cable, no? Kasi 1 lang, no? Align. So meaning meron na tayong idea. If kunin natin yung RA, di ba? Kunin natin yung RA since given tayo allowable, ano nga yung stress natin na formula? Stress or the shear stress, no? Equal lang sa pamalakasang formula na P over A. So need lang natin ng P, no? Or the RA in this case, okay? Madali lang. Paano? Moment ka lang at C. So number 1 natin, matik, summation moment ka agad at C, no? Equal to 0. Paano to? Yung 3 kips clockwise. So 3 with a moment arm, 3 inches. So 3 ka na lang. No? Tapos, breakdown muna natin to, yung inclined. Meron tong ibang kulay na lang. Puro pula eh. Meron tong components, no? Oops. Alam niyo naman siguro, no, paano kunin yung mga components if given ratio, no, or special triangle. Matik, if 5 kips yung loading, tapos hinanap is the vertical. Let's for example, vertical, madali lang. 5 kips mo all over
since ito ay hypotenuse over 5, no? Okay? Equal lang, vertical component. Let's say, PY. All over, what is the ratio? Anong vertical component sa special triangle? Number 3, no? So, over 3. So, matik, yung PY lang pala natin is simply 3 kips. Okay? Tapos, yung PX natin is simply 4 kips, no? Since makancel lang or equal to 1 lang. So, sulat ko na lang. Oops. Buka ko muna. Ito is 4 kips. And this is 3 kips, no? Okay? So, okay na. So, summation moment at C tayo. Okay? Proceed tayo. Notice din, if mag-summation moment at C tayo, hindi masali yung 4 tips natin. So, yung vertical component lang. So, eto, same rotation sa 3 tips din. So, plus ka na lang 3 times ka moment arm, which is 5 to sa case na to. Okay? Tapos, ano pa? Yung RA na lang, no? Layo ko muna to, ha? Yung RA na lang, which is simply equal, yung rotation niya, pabaliktad, no? Or pa-counter. So, equal ka, RA mo, with a moment arm, 8 inches. Okay? So, dito, kuha natin, RA, equal lang pala sa, ilan to? Kunin muna natin yung script, no? 3 kips. Tama lang? To. Confirm ko nga. So, 3 times 3 plus 3 times 5 over 8. Oh, tama. 3 kips. Okay? Paano to? Since meron na tayong load or the P sa pamalakasang formula natin na P over A, area na lang, no? From area, makukuha natin yung diameter. So, dito na papasok yung pinaka pangmalakasan method natin or the baon natin, no, for board exam. Take note dito, ulitin ko ha, if given tayo allowable, if given allowable, okay? If given allowable, matik, gagamit tayo ng inequality. Dapat greater than or equal yan sa P over A. Ito lang pala yung anti-proxy natin. No? Ganyan ha. Gamitin yung inequality. Okay? This is the anti-proxy. Okay? So from here, notice, mayroon tayong given allowable which is the 8 kips. So, rekta na lang. Substitute na lang. So, 8 kips daw, 8 KSI. Dapat, since allowable, greater than or equal sa, RA over the area. To. RA natin, which is the 3 kips. All over the area, ano to? Since diameter, no? So, area dyan is pi over 4, no? Pi over 4 d squared. Oops. Ano to? D squared. Okay? Yun lang ba? Notice, may given. Sa figure na to, may sinabi na at point A, single shear. Okay? So, matik times 1 na lang tayo. Okay? So, gets pa? Gets lang? So, paano to? Pag ganito, para direct ang pagbasa natin, ano mo na lang, transpose mo since D yung no? Transpose mo sa kabila. Tapos yung 8, transpose mo din, no? Para maging, ang itsura nito, maging D squared greater than or equal 3 kips all over pi over 4 times 1 for single shear. So, ulat ko na lang dito. Oops. Single. Tapos dito, single. Okay? And the 8 KSI. Since naka-squared, squared din natin.
Yan. So, natira na lang, D must be, eto na yung pagbasa, no? D, or the diameter, must be greater than or equal. So, meaning, yung choices natin, or yung ipipili natin sa choices must be greater than or equal sa makukuha nating sagot dito, which is the 3 all over pi over 4 times 1 times 8. Okay? Ilan to? May nag-comment. 0.7. Okay. So, yung D lang pala natin dito, notice, saan ko ilalagay? Oops, 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 oops. Dito na lang. D daw must be greater than or equal sa 0.69. No, ito yung nakuha ko. Inches. Okay? So, anong pagbasa dito? Yung pipiliin natin sa choices must be greater than, no, sa 0.69. Yun lang pala. So, yung D natin must be greater than or equal sa 0.69. Let's say, for example, yung choices dito, instead na 0.8, 0.5, or 0.6. Let's say, for example lang Let's say, for example, 0.6 to. Okay? So, since nakuha natin, yung inequality natin is D must be greater than or equal sa 0.69, meaning, matik, wala na to, no? Kasi less than ito ng 0.69. Yun lang, no? Ito yung kagandahan pag gumamit ka ng inequality. Basta alam mo lang na yung allowable must be, yung allowable stress must be greater than or equal, no, sa P over A natin. Yun lang. Yun lang yung process, no? So, anong sagot dito? 0.7. 0.7 ba? Take note, nearest 1/4 inches, no? Or the nearest, mga 0.25. Okay? Ano to? Mga nearest 0.25. Yung sinabi ko kanina, pwede 0.25, 0.5, or 0.75, or 1.0, no? Okay? So, since nearest 1/4 inches dito, anong mas near? Anong mas malapit sa 0.69? Yung 0.50 ba? Or the 0.75? Ano? Matik, ito, no? Ito mas malapit, no? Kasi 6 lang yung difference, no? So, yung answer natin dito, dapat, yun lang. Trap na, no? If pipiliin mo yung 0.7. Okay? Basa talaga, So, yung answer natin dito, D mas equal lang sa 0.75. Nasatisfy ba yung inequality natin? Yes, no? Kasi greater than siya sa 0.69. So, ito yung sagot natin. Okay? So, ito yung sagot. Yun. Gets lang? So far, gets lang? Or naalala pa ba? Okay. Proceed tayo. Number 2. Determine daw to the nearest 1/4 inches na naman the required diameter of the pin at A na naman. Mali to. Dapat to at C to. Error lang. Okay? C yan So, at C. Ano yung C? Ito yung support. Okay? So, since support siya, kunin muna natin yung reaction niya. So, dito, obviously, summation na lang tayo forces, vertical, tsaka horizontal para makuha natin una yung components niya. So, number 2 tayo. Oops. So, number 2, kunin muna natin yung RC. Okay? Paano? RCX muna tayo. Summing forces horizontal equal to 0. Meaning, ano lang mga, natin? Eto, no? Yung RA, tsaka 4 kips, no? Yung mga horizontal forces. So, let's say, for example, balik na natin, no? Yung assumption natin. Para accurate. Dapat siya, ganito, no? Okay? Bakit? Para positive. So, pwede din, if negative yung sagot nyo,
Meaning, baliktad lang, no? Yung assumed direction nyo. So, let's say, for example, ito yung na-assume ko, RA plus ka RCX, no? Equal sa 4 kips. Since nakuha na natin to, yung RA natin, which is equal lang sa, 3 kips, no? So, meaning, yung RCX natin, equal lang sa 1 kip, no? Okay? Meron pa, yung RCY. By summing forces vertical, makukuha natin to. So, ano yung mga ah, vertical forces? Simply, RCY, 3 kips, at saka yung vertical component ng incline natin. So, diretso na. RCY equal lang sa 3 plus 3, no? Okay? Which is equal sa 6 kips. Okay? So, paano to? RC na. RC natin, oops. RC equal lang sa, square root ng RCX squared plus the RCY. Squared na naman. Substitute, uh, ano to? 1 squared plus 6 squared. So, kuha natin dito, ilan? Nakuha ko is 6.08 kips. Okay? So, anong susunod? Same process, no? Sa number 1. So, since given tayo allowable na 8 KSI, so, diretso na. Oops. Substitute na lang. So, yung 8 daw must be greater than or equal sa RC, which is 6.08 all over pi over 4 D squared, DC na lang, DC squared, DA na lang to, no? DA. Oops. DA. DC squared, yun lang ba? Then notice, sa given na ulit, merong binigay na double shear at C. Okay? So meaning double shear to. Times to ka dito. No? So may times to pa. Times to ka since double shear. Okay? So arrange natin para mabasa ulit natin. No? Simply, transpose natin sa kabila yung DC tapos yung 8 ulit. Paano to? Maging DC natin, ito ano? DC, squared ko na lang square root both sides ko na lang must be greater than or equal sa square root ng 6.08 all over pi over 4 times 2 mo since double shear times the 8 KSI. Yun lang. Okay? So, kuha natin DC must be greater than or equal lang to. 0.75 ulit. Okay? Tingnan natin. Square root ng 6.08 pi over, bakit over 2? Pi over 4. Pi over 4, 2 times 8. 0.696 inches inches na naman. So, same ganun kanina, no? Anong mas malapit sa kanila? 0.5 or the 0.75. So, matik, same din kanina since same lang, no? 0.75 yung sagot dito. So, therefore, yung DC natin equal lang sa 0. Under the condition na dapat nearest 1/4 inches, no? Eto. Okay? So, bura natin to kasi pangit. Ah, yun. Pangit na rin. Okay? So, answer dito is eto. Tapos, wrong ulit to. Mali ulit to, no? Malamang mali ulit. Wrong din to, no? Kasi yung DC natin must be greater than or equal 0.6. Oops. Ito yung sinabi ko, no?
kanina. Okay? Matik, wrong na yung letter A, no? Kasi less than siya sa 0.69, no? So, ang pasok lang dito is the B, C, and D. Tapos, tingnan natin sa kondisyon na dapat, ano, 1/4 inches, no? Okay? So, matik, 0.75 ulit. Okay? Number 3. Ano to? If the ultimate shear stress is 24 KSI, okay? Ultimate to, ah. Ultimate, hindi to allowable. Determine the required diameter considering both pins at A tsaka C. Okay? Paano to? In single shear. Meron ding isang given, no? Single shear. So, single shear lang, lang dalawa. Tapos, meron ding, ano, factor of safety. Okay? So, paano kaya to? Recall natin, saan natin ilagay? Mhm. Wait lang muna. Transfer ko muna to. Or, alitin na natin, no? Oops. Ah, wag na lang. Wait. Dito na lang sa, ano, kabila. Okay, so number 3 tayo dito. Number 3. Tingnan na lang, ah. So, number 3, palitin na natin, no? Yan. Sinabi dito, given factor of safety, sulat natin. Fs equal sa 2.5. Oops. Okay? Ang tanong, anong formula ng factor of safety in terms of mga stresses? Okay? Yung formula natin for factor of safety, recall natin, Fs equal lang sa, ano, shear stress ultimate, no? All over the shear stress allowable. Oops. Allowable dapat to. Eto lang pala. Okay? Pwede din, since shear to, normal, pwede din. Normal stress, ultimate, all over the normal, allowable normal stress. Same lang din yan, ah. Okay? Tapos, aside dito, meron din tayong given na ultimate shear stress, which is 24 KSI. Okay? Okay? So, from here, ano? Ang bilis, no? Okay, so, dito, since nagsabi din, ma-apply din to yung anti-proxy natin. Bakit? If given tayo factor of safety, pwede natin isulat na yung 2.5 natin na factor of safety must be, ano, greater than or equal. Dapat hindi lalagpas, no? Yung sagot natin, dapat greater than or equal. Sa ultimate shear stress natin, all over the ultimate allowable. Okay? Since given to, no, meron tong 24, substitute na lang. So, from here, kuha ulit natin yung allowable. Yung allowable shear stress lang pala natin, take note, must be greater than or equal, same din kanina, no? Transpose natin to, okay? So, transpose natin to, tapos divide both sides ng 2.5. Okay? Wait. Wag na pala. So, ano? Allowable stress must be greater than or equal sa, ano, ultimate, which is the 24 PSI all over 2.5. So, anong sagot dito? So, yung sagot dito, 24 over 2.5, 9.6 pala PSI. Ito yung bago nating, ano, ah, allowable stress. Okay? So, may idea na tayo, no? Notice din, sinabi dito, both pins at A at C. Ano ibig sabihin dyan?
dalawang kondisyon or two case to. Okay? Consider muna natin, at A, no? So, i-compare natin to kung ano yung safer value or, safer, safer value ng diameter natin na ang tawag dito, na safe sa both cases, no? So, paano to? At A muna tayo, no? Consider natin since, di ba, yung shear stress natin, P over A. Tapos, nakuha na natin yung mga reaction, no? At A at saka C. Ano yun? Yung if RA, let's say for example, consider natin if RA natin is equal sa, ah, ano, ano yun? 3 kips. Tingnan natin if ah yung makukuha natin yung diameter sa RA, safe ba? Or maano lang, safe din sa at C natin. Okay? Tapos notice, nakuha na natin yung RC din, which is 6.08 kips. So, compare natin. Since meron tayong allowable, no? So, substitute na lang. Allowable 9.6 KSI greater than or equal sa 3 kips all over pi over 4 dA squared or D squared na lang. Tapos is single shear times 1. Okay? So, compare natin. Yung D makuha natin dito is simply D must be greater than or equal sa square root ng pi over 4, 9.6. So, ano makuha natin? D must be greater than or equal sa, 3 over pi over 4, 9.6. 0.63. Ito na ba yung sagot? So if ito yung una nakuha nyo, tapos notice meron sa choices. Trap na yan Kasi hindi mo pa kinonsider yung isang case na. If mag-consider tayo using the load of the RC, no? So dito muna tayo. If RC, consider RC 9.6 ulit greater than or equal sa 6.08 all over pi over 4. Okay? D squared ulit times 1 ka ulit since single shear. Single. Okay? So, makuha natin, D must be greater than or equal sa square root ng 6.08 pi over 4, 9.6. Okay? D must be greater than or equal sa 6.08. 0.898. Yun. So, sinabi dito, notice, sa second case, yung D daw or the diameter must be greater than or equal sa 0.898. Sa tingin nyo, pasok ba to? Hindi hindi to pasok since less than, di ba? Matik, yung sagot natin dito is D 0.898. Okay? Ganun lang. Yun yung importance or the kahalaga ng paggamit ng inequalities or the method natin. So, kita natin dito, yung sagot lang pala is simply, 0.9. Sakto din, since ito is greater than sa 0.898, no? Okay? If i-specify natin pa. Okay, so yun lang.